Bro, anong ano nyo? Anong religion nyo? Catholic ba kayo? Oo, sagit lang te, mga kapatid ko yan. Upo kayo mga bro. Hindi bro, kasi ano ko Catholic faith living. Pinatatanggap nyo kasi yung bulaang Kristo ninyo. Iba yung Kristo nyo sa Kristo ng Biblia. Mga bro, mga devoted Catholic kayo, upo kayo. Ganyan pala kayo mga born again, ayaw magparaan ng kapwa-tao. Hindi, ako Katoliko din ako dati. Wala naman akong pakialam kung Katoliko ka dati. Ang pakialam ko yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Maganda mag-lecture rin ako sa kanila. Para fair tayo. Upo kayo dyan mga kapatid, le-lecturean ko kayo. At patutunayan ko yung itinuro sa inyo ng mga sulpot ay nililigaw lang kayo. Mga Katoliko ba kayo? Mga Katolik kayo? Ganito ate, huwag tayong maging bias kasi ayaw mo ako pabasahin. Natatakot kayo natatakot ko pala kuya pastor ka pa man din Hindi ako nag-aano sa'yo. Hindi kuya, okay lang kahit mag-share magano kasi kami aalis na magandang hapon sa atin, Iksuon. At live tayo ngayon. Sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, upang hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay natin hindi lamang pala dito sa lupa. Meron pa tayong lalampayin. After natin mamatay dito sa lupa, meron pa palang pupuntahan yung kaluluwa natin. Which is yun yung dapat pinaghahandaan natin. Kasi diba dito sa lupa, pag namatay tayo, alam natin yung katawan lupa natin. Wala na. Mabubulot ito. Kakainin na siya ng lupa. Mabubulot ito na lang. Pero yung kaluluwa natin. Pwede po magtanong sa inyo, te? Sige. Bro, anong ano nyo? Anong religion nyo? Catholic ba kayo? Sagit lang, te. Mga kapatid ko yan. Upo kayo mga bro. Hindi bro, kasi Catholic faith living. Pinatatanggap nyo kasi yung bulaang Kristo ninyo. Iba yung Kristo nyo sa Kristo ng Biblia. Mga bro, mga devoted Catholic kayo, upo kayo. Sige kapatid. Tatanong sana kami, kuya. Kasi mga kami. Sige brad, respeto muna kami. Respeto. Kasi bro, ayaw mo naman ako pagsabihin bro. Ganyan pala kayo mga born again, ayaw magparaan ng kapwa-tao. Hindi, ako Katoliko din ako dati. Wala naman akong pakialam kung Katoliko ka dati. Ang pakialam ko yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Maganda mag-lecture rin ako sa kanila. Para fair tayo. Upo kayo dyan mga kapatid, le-lecturean ko kayo. At patutunayan ko yung itinuro sa inyo ng mga sulpot ay nililigaw lang kayo. Mga Katoliko ba kayo? Mga Katolik kayo? Ganito ate, huwag tayong maging bias kasi ayaw mo ako pabasahin. Natatakot kayo natatakot ko pala kuya pastor ka pa man din Hindi ako nag-aano sa'yo. Hindi kuya, okay lang kahit mag-share magano kasi kami aalis na kami. Sisya pa kami Kasi nasa 4-1 naman ang unang 1 yun Nasubukin ninyong espiritu kung ito'y sa Diyos. Pag naging bias kayo, 5:19 ng Galacia, sa demonyo talaga kayo. Hindi kami bias. Mga Katoliko ba kayo mga kapatid? Mga devoted Catholic ito, nililigaw nyo Oo, di ba? Wala saan sa Bible nililigaw na. Liligaw nyo? Meron, 24 Mateo, sapagkat maraming magsisiparitong bulaang propeta, isa ka na doon. Isa ka na doon, dahil ang Catholic Church, 1st century, 2nd century, hanggang sa kasalukuyan, existing kami. Tanong ko sa inyo, sino ang pastor ninyo noong 1st century? Sino ang pastor ninyo noong 1st century? Sino ang pastor ninyo noong 1st century? Alam mo, hindi mo alam. Judgmental. Hindi makasagot mga kapatid ang mga pastor na ito. Dito muna kayo mga kapatid nasa 1:13 ng Tito yon, sawayin yung may kabagsikan. Kaya nga kita sinasaway Kilala ko si Pablo. Kung kilala mo si Pablo, ba't hindi mo alam yung sulat ni Pablo sa 1:13 ng Tito? Maghinay-hinay ka kapatid, 3:9 ng unang Pedro. Pastor ka pa man din. Wala kang sinasabi. Meron ka sa Biblia. You are born again Christian. Tama yon, yung 3:5 ng 1, hindi mo naintindihan yun. Wala espiritu ang sa inyo. Tahimik lang ako dito. Yung 3:5 ng 1 is a form of baptism. Hindi naman kayo nabautismuhan kapatid Bro, makinig muna kayo, pwede ba mga kapatid? Mangangaral lang kami sa inyo. Sige, pasensya na po kapatid.
Thank you, kuya. I Oo. appreciate. Sige, oh. Kaya mo sila, may judgment sila. Oh. Thank you. I really Oh, tinawag naman tayo sa kalayaan natin 5:13 ng Galacia. appreciate. Oh, pwede ba kayo makinig saglit mga ate? Mga Catholic ba kayo? Ngayon, yung mga ipinangaral sa inyo gaya ng faith alone na hindi na daw kailangan ng reliyon para maligtas, tanggapin na lang daw si Kristo, ligtas na, kapalpakan yon. Ano? Kapalpakan lahat yon. Pakihawa nga ng camera ko. Ayusin natin kasi kami mga Catholic. Mga Catholic pa kayo? Binyag kayo sa Katoliko, bro. Ikaw, Jehovah's Witness. Ano yung namin ito? Bro, kasi mga Catholic sila. Catholic rin ako. Catholic faith defender. Di naman ako papayan na i-catechize nila yung mga natin kapatid. Ayan siya. Ayun nga, kapatid. Kaya, ganun lang yun. Pag-walk ko kailaman. Ayun nga. Pumayag naman sila, bro, na i-catechize nila yan. About sa doctrine ng Catholic Church. Ngayon, pag-aralan natin, yung sinabi sila kasi kami mga Catholic. Mga Catholic pa kayo? Binyag kayo sa Katoliko, bro. Ikaw, Jehovah's Witness. Ano yung namin ito? Bro, kasi mga Catholic sila. Catholic rin ako. Catholic faith defender. Di naman ako papayan na i-catechize nila yung mga natin kapatid. Ayan siya. Ayun nga, kapatid. Kaya, ganun lang yun. Pag-walk ko kailaman. Ayun nga. Pumayag naman sila, bro, na i-catechize nila yan. About sa doctrine ng Catholic Church. Ngayon, pag-aralan natin, yung sinabi sila kanina. Kasi, born again, no? Ngayon, ano ba yung definition ng born again? Sa Biblia. Ngayon, ang pinagbabatayan ng mga born again, kaya yung pagkakasinin ako, yung 3 naman. Ang nakalagay doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao, ipanganak sa tubig at spirito. Ngayon, yung pagkapanganak sa tubig at spirito, hindi yung ginagawa nila pastor na magtataas na lang ng babay mga lalaki kung wala kita kayo sa rin. Dahil nasa 3:5 ng buwan, is upon mag-baptism. Bakit pagkapanganak na sa tubig at spirito? Baptism, paglulubog, at yung baptism. Dahil tama yung pinasa nila kanina, si Kristo ay maliligtas. Pero mayroong daan si Kristo o mayroong instruction para maligtas. At magaganap yun sa pagpipili ng Biblia. Nasa 16 ng Mateo, na ikay Pedro, sa ibabong ng itong bato, si tatay yung pinakita siya. At yung iglesia na yun, according to Royal Encyclopedia, Volume 1 is the Catholic Church. Kaya huwag tayong maloloko, kaya nga tinatanong ko sa kanya kanina, 4 centuries din ng pastor, wala silang mapakita. Bakit sulsot ka sa inyo? Babasa sila ng sikat, self-proclaim. Yung 3:5 ng 1, bautismo yun. Hindi sila yun dahil hindi naman sila binautismo na kayo. O hindi naman kayo binautismo, pinanalangin lang kayo, pinatanggap na yung Kristo nila, mali. Dahil yung nasa 3:5 ng 1 is a form of baptism. Ngayon, yun yung pagkapanganak sa tubig sa Espiritu. At yung pagkapanganak sa tubig sa Espiritu, utos ni Kristo yun 28:19 ng Mateo sila, hindi naman nagbabasa ng sitas, isa lang. Kodigo pa. Halatang walang spirito ng Diyos yung mga pastor nito. O ako, babasa ako sa inyo, wala akong dalang Biblia. 28:19 ng Mateo, sabi, magsiyaw kayo't gumawa ng alagad sa bawat bansa at sila'y inyong bautismohan. Saan? Kay Kristo lang, gaya ng pinatanggap niya. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga meron tayong sign of the cross. Sila wala. Sign of the cross pa kayo? Wala. Wala silang sign of the cross. Bakit? Wala kasi sa kanila si Kristo. Ngayon, yung 28:19 ng Mateo, utos ni Kristo yun. At yun yung tinatakot na bautismo. At yung bautismo, magaganap yun dun sa dakong pinili ng Diyos. Alin ba yun? Sabi sa 12:5 ng Deuteronomio, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung tahanan ng Diyos na sinasabi niya? Yung tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbabautismo para maging tunay na born again. Yun yung nasa 3:15 ng unang Timoteo. Dahil isa lang naman yung tahanan ng Diyos Isa lang naman yung tinukod ng Diyos o tinayo Alin yun? Sabi sa 3:15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaling sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun yung dakong pinili niya na doon dapat tayo magbautismo. At yung bautismo sa 3:5 ng 1, yun yung pagkapananganak sa tubig at spirito. Yun yung bautismo. Yun yung born again na sinasabi. At yung mga tunay na born again, yung nabautismo doon sa dakong pinili niya. Alin ba yun? Yung kanyang tahanan. At yung tahanan ng Diyos, 3:15 ng unang Timoteo, yun ang iglesia ng Diyos.
At according to CCC natin, yung doctrine natin mga Katoliko, yung Catechism of Catholic Church, yung nasa 3:15 ng unang Timoteo na dapat nating pagpautismohan na kanyang tahanan, yun ang Catholic Church. Hindi sila yun. Tinan mo, dalawa lang sila. Tapos papatanggap sa inyo si Cristo, ligtas na kayo. Ilan kayo sa langit? Isa, dalawa, tatlo, apat lang kayo sa langit, sila ng langit. Kaya mali yung form of born again nila. Dahil yung born again na sinasabi sa Biblia, yun yung mga napautismohan na bahay ng Diyos sa dakong Pilipinas. Napautismohan ba ka Catholic Church? Yung born again ka, nabautismohan ka bro sa Catholic Church, nabibigyan ka, o born again ka, ikaw nabautismohan ko. O born again tayo. Ito pa nagawin born again tayo ng mga pastor ko, samantalang born again na tayo eh. At pag ipatatanggap nila si Cristo, ay nasa atin na si Cristo. Basahin natin ang 22-20 pagkatapos ng bautismo. Ang sabi ni Cristo, at ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Therefore, 1st century, 2nd century, 3rd century, hanggang 2025, suma sa atin si Cristo. Kaya sa susunod mga kapatid huwag kayong papayag na evangelize kayo ng mga likulong pastor. Teka mo, nakita ko, di ba? Babanat sa akin eh. Wala daw ako Espiritu Santo ng Diyos. Sino siya? Iniligtas ko lang naman kayo pagkali ko ng mga tulpot. Ngayon, bakit ko sinabi silang sulpot? Nasa 24 ng Mateo. Nasapagkat maraming mag-isi pa rito. Tanong, ang Catholic Church ba nag-rito? Hindi. Kapag nandito na tayo. Ibig sabihin, hindi tayo nagsiparito. Nandito na talaga tayo. Iloloko lang tayo ng mga pastor niya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galatia, merong magmamalasakit sa inyo, gaya ng mga yon, sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila, ihuwali kayo. Kaya nga gusto ko nila dito. Madaming sinasabi nito mga kapatid. O, may tanong pa kayo? Sa Ribulto, may tanong pa kayo? Sa Ribulto na natin. Kasi yung inaatake nila Ribulto na. Kayo, hindi natin sinasabayo. Kasi yung pinakaranasan natin ng mga born again, at yung mga ibang sect na tumasampa doon tayo sa Ribulto. Mali. Dahil walang aral, letra por letra sa Catechism of Catholic Church na tayo nagsimba sa Ribulto. Kaya tayo merong mga technique. Focus na ibukit sa templo yun. Sa 8:29 ng unang hari, press gis ng ikalawang kronika, pinababalot mga sa dito, sa atin kawin lang. Yung utos na Diyos, ibalot sa dito. Ngayon, saan tayo nagpapalit dito? Saan tayo nagpapatira para sumunod? To respect, dahil pa may nabalit. Katunay, itinakaral ng mga apostol Diyos, hindi pwede ng Hebreo. At ang merong dalawang larawan ng Jerusalem. Nakalagay mo sa mga kapwa. So, kapag dalawang larawan pinakaharal ng mga apostol. Tayo at yan ang hindi tayo susunod ng mga apostol. Kaya tayo nagpapatira pa doon dahil itong ginawa ni Josue sa 7:6 ng Josue. Tandaan yung mga talata. Kaya bro, sabi palulong ko doon. Kaya ano yung na sinabi ng mga sulpot. Uubusin natin yan. Sige. Okay. Sige mga bro ha. Nandun. Isubuhin tayo na bro. Sabihin lang. Galit na galit eh no? Oo, galit na galit. Ay, inalayo ko pala. Pinalapit ang minuto. Doon pupunta yung sa kabila. Sundan natin, doon lumigo eh. Puntahan naman natin yung pinuntahan ng pastor. Susundan natin. Paalisin natin dito. Mga Katoliko yun, niloloko. Mga kapatid, pasensya na kayo ha. Yung mga born again na yan, mga tikling talaga yan, parang Iglesia ni Cristo. Ayun, nakatikais natin yung mga kapatid. Doon dumiretso yung sulpot, di ba? Oh, doon dumiretso yung sulpot eh. Lipad daw ang mga aswang. Sabi ko, tingin. Ito.
Sagit lang mga kapatid, susundan natin. Malilito na to. Ringlet. Wala yan, ano yan? Wala. Palakas na. Ah, Ano yung captain ng mga yan? Hindi naman galit. hmm? Mga captain ng mga yan. Hindi naman, delete naman sila kalit. Aliko tayo dito. Dito dumiko yung mga ano eh, mga walang yung pastor ng ano eh. Oo, naloloko eh. Mga hindi na nakatitase natin sila sa awat tulong ng Diyos dun sa tamang form ng born again. At magaganap yun sa tunay na iglesia. Hindi sa kanila. Buro mo, 3.5 ng 1, alam ko na babasahin, inunahan ko na. Ang sabi ay Judgmental, humahatol daw. Eh si Pablo humahatol, 1.13 ng tito. Eh, hindi mo pala kilala si Pablo. Tapos susunggapan mo ako, engot. Wala nga itong mga sulpot na ito. Hindi naman ako papayag lukuhin mga kapatid nating Katoliko. Eto, nandito yata lumiko yung mga yan, mga kapatid. Tignan natin. Pinaglololo ko mga kapatid nating Katoliko eh. Dito, Brad, no? Hello, Bro Mago. Kamusta ka naman? ayos na ako. Mga kapatid, pasensya na kayo kung uminit ang ulo ko, ha? Pasensya na kayo. Kailangan lang talaga natin gawin yon para masindak yung mga sulpot. Kasi, unang-una, 2,000 years ago, pinagpauna naman ni Apostle Paul yun in 12:9 of Romans. Na ano, nakapuotan ninyo ang anyo ng masama. Pero hindi ganung klaseng puot na susugudin tayo. Ay, naku, Pastoroto talaga, oh. Kaya salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey, mga kapatid. Tigtas natin yung dapat na wala niya pang ano ito. Mga Pastoroto ito ay. No. Sagit lang mga ano, igsuhan mga kapatid ha. Baka yung dalawang ano eh. Ha? Dito minsan na diretso yung mga mukong eh. Meron pa pala dito mga ano, mga pastoroto. Oo, marami dito. Sinasabi ko sa iyo eh. Kaya nga gusto ko mag-evangelist tayo sa bayan eh. Para masabayan yung mga loko-loko na yun eh. Grabe mga kapatid na Katoliko niloloko, mga inosente. Tapos nung magtatanong ako, ayaw magpatanong mga kapatid. Ano naging tunay na iglesia yan? At paano naging tunay na born again yan? Samantalang yung 3:15 of 1 Peter, hindi nasusunod ng mga mokong na born again na ito. Mokong talaga kayo, mga sekta. Alam ko ang galawan ninyo. Tapos magagalit kayo sa akin. Eh, mga miyembro namin yung nakatikas mo. Ay, naku. Ayun ba yun? Ay, hindi. What? Baka kunin yung edit. No, wala dito, no? Yun, salamat sa Diyos. Bantay natin lahat ng lugar dito. Kasi, dun sa farm, meron doon. Sa awat tulong ng Diyos, nalambat natin. Tumakbo yung mga aswang. Tapos dito, bale mga kapatid, ang kailangan ko lang ay magkaisa tayo. Magtulong-tulong tayo bilang mga tunay na Kristiyano. At yan, ibinili naman ni Apostolo Pablo yan sa 4:5 ng Epeso. May isang Panginoon, isang pananampalataya. Therefore, one faith tayong mga Katoliko. Kaya ako, pagkakauwi ko ng school, kahit mapagod ako, okay lang eh.
Liliputin ko yung lugar na ito. Wait lang ha. Itong lugar na ito, liliputin ko. Tapos, sa farm, pinanggalingan namin doon sa dulo. Tapos pagpunta namin doon, punta naman sa plaza, mga kapatid. Pagpunta natin plaza, wala man na sulpot, okay na ang ating misyon. Kaya ang hinihiling ko lang, magkaisa tayo mga kapatid. Huwag tayo magprotesta laban kala Duterte, Marcos, huwag tayo makisama doon. Magkaisa tayo, magsama-sama tayo, hindi para sa kaguluhan gaya ng nasa 5-19 ng Galacia na sinasabi sa 21 na yung nagsisipagsanay nun ay walang bahagi sa langit. Magkaisa tayo dun sa sinasabi ni Kristo sa 28:19 hanggang 20 ng Mateo na na ituro natin sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ano yun? Yung ikaliligtas na aral, 15:2 ng unang Korinto. Hindi yung kukuha ka lang ng talata, gaya ng mga born again, 3:16 lang nandyan, 3:5 lang nandyan, ligtas ka na. Kaingutan ng mga pastor ng demonyo yan, mga kapatid. Kaya pupunahin ko yung mga yan eh. Utos naman yun eh. Tapos magagalit sa akin. Ano ko yung problema na itong tik-tik na ito? Ayun. Kaya, magpapatuloy tayo mga kapatid. Wala na yata, Dapat. Pagod ako. Ikaw, bro Mago, anong masasabi mo sa katikisim tsaka pagpuna sa mga sulpot? Okay naman. Ayun, yun yata. Pastor ba yun? Ay, hindi. Kala ko pastor eh. Hindi natin pwedeng hayaan mga pastor dito, bro. Ayun si. Hindi naman hindi naman nag-aakay, no? Oras na may akayin ng mga Katoliko. Puntahan natin. Wala na, no? Wala na. Yun, salamat sa Diyos. Ito ang view dito, mga kapatid. Ayan. Building. Sa Manila. Manila. Siguro, mga kapatid, maraming mga sulpot rin doon sa lugar na yun. Maraming sulpot doon eh. Diba? Tapos, ang lugar dito ay ganito, mga kapatid. Ayan. Ngayon, sa awa tulong ng Diyos, nakapagpundar na tayo ng speaker dahil may isang kapatid na nag-donate. Huwag na natin sabihin siguro yung pangalan dahil lalabagin natin yung sinabi ni Kristo sa 1 ng Mateo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Gaya ng mga mapagpaimbabaw, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, at yung ka-impokrit yung na kayo mga kapatid yung mga pangalan ng mga tulong sa atin para makabili tayo ng speaker. Kasi mahal ko kayo mga kapatid eh. Ayoko malabag ninyo yung sa 1 ng Mateo. Di bali kung mga pastorotot eh. Ayun. Ayos. Ayan. Pagalitan niya mga sulpot na yan. Huli ka, Balbon. Ayan. Ingat kayo. Watching from Australia. I am blessed. Cyril, Dream, Skylab, Ariel. Magandang hapon sa inyo. Ana Ariego. Si Bro Emmanuel. Hello. Hello, bro. Ayan. Feli Haniko. Johnny, Menong Angeles, Tita Bunto, Leon Angulo Manggilindad, Bodybuilder Shokla. Ba't may ganitong pangalan dito, Bodybuilder Shokla? Sino ba to? Ayan, Skylab, always be humble. Sige po mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na kung medyo uminit yung ulo ko kanina kasi sinugod tayo eh. Ang init niyo sa atin.
Mga true Christian daw sila, wala daw sa atin ng Espiritu ng Diyos, pambihira, no? Sino kaya yung walang Espiritu ng Diyos? Yan na manununtok. O tayo na ikinakatikis lang at inililigtas sa apo yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Bro Carlo. Ay, hello Bro Carlo. Mga Magandang hapon Bro Jared. Sana mapagod sa pagsaway sa maling aral. Danny Servado Abakahan. Marion Lloyd Alde, always humble heart. Syempre naman kapatid tatak CFD tayo Tatak CFD. Humble dapat. Coach Kanyada, Rico Aguilar, Marbs Granada, Moises Casaverde, de Rebecca Gildo. Words and demonyo sila. Exorcist natin yan. Deliverance natin yung mga sulpot. Watching from Mandawi, Cebu. Si Brocots, Kanyada. Ayun nga mga kapatid, 4 na kaluluwa ang nailayo natin sa mga sulpot sa awa tulong ng Diyos. Kaya yung mga nanonood dyan, ang mga kakilala ko, ayan nakikita ko, manggain mo lahat ng mga 10% dyan. Louie, kasi lumayo na kayo dahil may bili naman na si Apostolo Pablo. Kaya nga nang binasa ko yung 17 of Galatians at nasa unang Thessalonica 5:22. Sundin nyo na lang at magbulay-bulay tayo. Gumawa tayo ng mabuti, 2:10 ng Epeso, sapagkat kung alam natin yung paggawa ng mabuti, hindi natin gawin, magkasala tayo lahat, 4:17 ng Santiago. At isa dun sa alam kong gawang mabuti na ginagawa ko, pag hindi ko ginawa, mortal sin. Dahil sinasadya, 10:26 ng Hebreo, at maaring maiwala ko yung kaligtasan ko, ikalawang 1:8, isa dun yung pagpuna ng mali. Kaya habang andito ako, habang may dila ako, habang nakalakad ako, habang ito si kapatid na mago, mga kapatid, hindi tayo titigil. Kaya kayo mga sulpot, huhulihin ko kayo. Tandaan nyo yan mga sulpot kayo. Huhulihin ko kayo. Kahit saan kayo dito sa binyan, huhulihin ko kayo mga sulpot. Sinasabi ko sa inyo. At pag may nakita ako na inaakay nyo, kayong mga born again kayo, isa lang ang pupuntahan nyo, hampasin ko kayo ng aral. Wala ba sa Biblia yon? Nasa Biblia yon. 2:27 ng Apokalipsis. Yung pamalong bakal na sinasabi doon, yun yung sandata ng mga apostol na hindi laban sa laman sa ikalawang Korinto 14:5. Kaya gibain namin yung maling pananampalataya nyo na pinangloloko nyo sa mga kapatid namin Katoliko. Muli mga kapatid, hanggang dito na lang ulit. At salamat sa Diyos. May drone mga kapatid. Huling-huli. Ayan, ikaw ano masasabi mo kapatid na mago? Kamusta po kayo? Paalam na tayo. Salamat po sa Diyos. Ingatan nawa po kayo. Ingatan nawa mga kapatid.